Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Maligayang piyesta po sa inyong lahat. Parang hindi pa kayo maligaya. So bahagi ko, dahil maraming dapat na ipagpapasalamat. Pagkakataon ang muli tayong makapagtipon-tipon ng ating pagdiriwang sa araw na ito sa dakilang kamistahan ni San Jose. Bahagi rin ng ating paghahanda sa loob ng nakalipas na siyam na araw ng ating pagdinilay ng salita ng Diyos at umihiling ang tinatawag nating pagkilos ng Espiritu Santo sa ating buhay. Sabi nga ko ngayon, kalimitan naririnig natin yung salitang conversation with the Holy Spirit. Pakipag-usap sa Espiritu Santo. Bahagi yun, si San Jose, kinausap din ng Diyos na nakita natin. Huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Kasi nalaman niya ito ay nagdadalang tao. Bahagi yun ng ilang mga pagkakataon na nais natin pagdirigilayan. Sa araw na ito, sa dakilang karangalan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, bahagi dahil sa kung tawagin nga natin ngayon, ay yung ginampanan ni Jose, ni Maria, para may isa katuparan ang dakilang pagliligtas ng Diyos sa atin. Bagkakataon, sabi nga natin ni Alep, yung isa sa mga mahalagang turo ng simbahan, ninais niya na tayo ay maging kabahagi ng pagliligtas ng Diyos. Lalong-lalo na sa usapin ng tinatawag nating pagkakatawang tao. Ang Diyos na naging tao. Hindi lang ito tao. Ito ay Diyos na naging tao. Kaya nga, yung isang mahalagang role ni San Jose? Sabi nga natin, katuwang ni Maria. Kabiyak. Bahagi yun na kung saan makita ko natin. Kaya, sabag sinabi natin na hindi kabuo kapag wala yung iyong kabiyak. Bagaman, hindi siya ang ama ni Jesus. Naging kabiyak rin siya sa pagkilos, sa paanong pamamaraan. Una, yung protection of Mary and Joseph. Kasi nung panahon na yun, kapag nakita ka nagdadagang tao at nasa Israel ka, ay may parusa na ibibigay sa iyo. Kaya nga nung sabi ni Jose dito, ay gusto niyang lumayo. Kasi kung tanungin siya ng Sanhedrin, ay baka sabihin, ay hindi akin yan. Ay ano mangyayari kay Maria? Ay nung panahon na yun rin, ang parusa ay stoning by death. Ang patayin sa pamagitan ng pagbato. So, bahagi mo yun. Kaya, yung pagtugon ni Jose sa panawagan ng Diyos na pakasalan si Maria ay hindi lamang gawa ng kanyang pagmamahal kay Maria, ngunit alin yung pagkibahagi niya sa kahalagahan ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Kasi kung ang Diyos ay hindi magiging tao, bahagi yun. Or sabi nga una, naging tao na kasi sa ating paniniwala ay kapag naglihi, ay tao na yun. Kaya hindi tayo pumapayag ng abortion. Anumang
kung tawagin natin ay trimester na tinatawag, no? Sa pagbubuntis, no? Sa atin kapag nagsama na, no? Ang nag-una, no? Ay tao na yan, no? Kaya bahagi yun ng kung saan ay alin, doon sa pagtugon ni Maria, ni San Jose, napakasalan si Maria, ay maliwanag na rin pagsimula na ng kanyang pangangalaga kay Maria, kay Jesus, at upang maging bahagi ng kaganapan ng pagliligtas ng Diyos na siyang bibigyan natin ng pagingilay ngayong panahon na ito ng 40 araw ng paghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pa? Pangalawa, provider. Bahagi yun. Bagamat ngayong panahon na ito, kalimitan sa may kinakasal, ay parehong nagtatrabaho na ngayon, yung babae at yung lalaki. Nung panahon ni Jesus, hindi pwedeng magtrabaho ang babae. Bawal. Kaya nga kung yung maalala, kung yung pagnilay-nilayan, yung kay Ruth at kay Noemi, paano sila nabuhay? Walang lalaki magkatrabaho sa kanila. Namumulot sila. Namumulot sila sa palayan ni Obed. Bahagi yun. Kung ano yung natitira. Kaya ano sabi niyo, mag-iwan kayo ng marami. Kasi walang kakainin ng mga yan. Bahagi yun. At para sa mga Hudyo, mayroon silang proteksyon sa mga itinuturing nating mga, kung tawagin nga po natin, ay mga bado. Mayroon silang talagang inilalakad para sa mga bado. Isa yun sa tinatawag natin mga aba sa lumang tipan. Kaya nga anong sabi? Yun ay kay Ruth at saka bahagi yun ng kung saan ay makita natin. Pero yun ang makita natin, hindi pwede magtrabaho ang babae. Kaya isa sa pangalaga na ipinakita ay din, pangangalaga ni San Jose bilang provider. At na paano ngayon? Yung lalaki walang trabaho, siyang magluto, siyang maglaba, mag-change lang ng role, kabiyak pa rin yun Kaya mayroon naman na yung lalaki, walang trabaho, pagkatapos hindi na tumutulong sa gawaing bahay, hindi mo maituturing na kabiyak yun, hiwalay na kabiyak, hindi mo maasahan Kaya bahagi yun, bagaman doon sa panahon natin ngayon, may tinatawag na house. Ang patawagin natin ay husband, ay mag-change lang ng role, pagkakataon na kung sakali man, yung mga lalaki, huwag kayong mahiya, kung kayo ay house husband, kasi ay ang mahalaga ay alin, napapangalagaan ang buhay may asawa at ang pamilyang Kristiyano. Pero yun ang ginampanan ni Jose sa pamagitan ng pagkilos niya para sa banal na mag-anak. At maliwanag din na kung saan ay makita ko natin na ang isa sa mga elemento na nakita natin kay San Jose yung sabi nga natin, yung conversation, yung kanyang pakipag-ugnayan sa Diyos, kahit na sa panaginip. Kaya ang tanong na kalimitan din ay, nakakausap ba natin ang Diyos? Nakakausap ba natin ang Diyos? Sinasabi natin tayo na nanalangin. Pero nakakausap ba natin ang Diyos? Kung susin ng panalangin, ano ba yung panalangin? Ay pakipag-usap sa Diyos. Kaya napakahalaga na makita natin yung pagkilos natin na alin,
magkaroon tayo ng panahon ng pagninilay. No? Pagninilay at makita natin na ito bang ginagawa natin ay kalooban ng Diyos. No? Kalooban ba ito ng Panginoon? Ano man ito na makita natin? Kay San Jose, makita natin na siya kinausap ng Diyos. Sa banal na kasulatan, ay dito, pakasalan mo si Maria. Ano pa? Noong sinabihan siya ng Diyos Ama na alin, na kayo ay lumayo, pumunta kayo sa Egypt, no? Yun ay bahagi rin yun, panaginip rin yun. No? Saan pa? Noong sila ay pabalikin ng Diyos sa Israel, kasi bakit? Namatay na si Herodes. No? So, yun ang ilan sa mga makikita natin sa banal na kasulatan na ipinapamanik na alin, na siya ay nakipag-usap sa Diyos at sumunod siya sa pamantayan ng Diyos. Bahagi yun na nakita ko natin. Kaya sa pamagitan ng mga nabanggit na pagsunod, makita natin na sana po ay magabayan tayo ng maliwanag ng mga pagkilos katulad ni San Jose. No? So ito yung paanyaya na nawa ko sa pagninilay natin ngayon, ay tayo ay hinahamon lalong-lalo na sa pakikibahagi natin. Sana makita natin yung dakilang karangalan na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. No? Naway makatulad kay San Jose. No? Una ay lalong-lalo na po sa mga mag-asawa. No? Bahagi mo yun. Kaya nga napakaganda ng ating term na ginagamit, kabiyak. No? Tayo ay kabiyak, kabahagi. No? Lalong-lalo sa mga mag-asawa. No? So, ipanalangin natin ang lahat ng mga mag-asawa. No? Yung ating mga magulang. Ipanalangin din natin na kung susi po Ellen ay isa ho sa pinakamahalagang elemento ang binibigyan ng diin yung tinatawag ko nating buhay, may asawa at pamilyang Kristiyano. No? Kasi doon hinuhubog ang bawat isa para sa ikabubuti ng lipunang ginagalawan natin. No? Ay maraming hamon ngayon ang hinaharap ng buhay, pamilya. No? Kaya yun po nawa yung bigyan din natin ng pagtugon. Ano? Pagkakataon na kung saan ay makita natin na pinagsamahan ng pagtugon ni Maria at ni San Jose. No? Pareho yun na tumulong para saan? Para maging bahagi ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. At pangalawa, sana po maging maliwanag sa atin. Ano? Kahit gaano kasi, hindi kinakailangan ang Diyos ay yung ipinagagawa sa atin ay extraordinary. Ano? Hindi naman kinakailangan na extraordinary. Ordinary lang kung tutuusin. Ano? Katulad din naman ng pagkilos ni San Jose. Pero maliwanag sa kanya na bahagi ito ng pagtugon sa biyaya na ipinagkakaloob ng Poong Kapal. No? Na nawa, ay napakahalaga ho yung patuloy na pagninilay sa ating mga gawain. Katulad na ng halimbawa ng alin. Sample lang po ito, kasi mas nakikita ko natin ngayon para maintindihan natin. Ngayong panahon na ito, kasi malapit na yung eleksyon. Ay, doon sa mga tumatakbo na para sa eleksyon, sinabi ba ng Diyos na ikay tumakbo dyan? No? Kasi bahagi mo rin Pwede mong sabihin ng Diyos yun? O hindi? Kung nakikita natin pinatatakbo ka ba ng Diyos? Ay, pinatatakbo ako ni Mayor, pinatatakbo ako ng kapitbahay ko, pinatatakbo ako ng mga kaibigan ko. Well, maganda yun. Pero pinatatakbo ka ba ng Diyos? No? Bahagi rin mo yun. Pero hindi lang mo
sa eleksyon, yung ating pagkilos sa daigdig na ginagalawan natin. Sana maitanong din natin, ito bang ginagawa natin ay bahagi ng plano ng Diyos? Kasi bahagi yun ng pagkilos eh. Ito ba'y kasama sa plano ng Diyos o hindi naman kasama yan sa plano ng Diyos eh. No? Ikaw lang ang nag-i-insist na yan ay gawin mo. No? Bahagi mo yun. Pero sana maunawaan din natin sapagkat yung kinakausap ng Diyos, hindi lang mo si San Jose. No? Tayong lahat. No? Kaya yan pong tinatawag natin conversation with the Holy Spirit, conversation with God, or conversation with Jesus Christ, ay napakahalaga ang pagtugon sapagkat kung maliwanag sa atin na ito ay pinagagawa ng Diyos, ay napakalaki na po niyan na pagkilos. No? Sabi ko hindi naman kinakailangan na ang pinagagawa sa iyo napakahirap. No? Maaari siguro sabihin na alin. Kaya kapag may kasal, isa ko sa mga bagay na binibigyan ko rin ng diin alin. Yung mga inakasal. Ikaw ba'y naniniwala na yung lalaking yan ay bigay ng Diyos para sa iyo? No? Kaya kung yan ang naniniwala ka na yan ang lalaki o yan ang babae na bigay sa iyo ng Diyos, ay bakit mo iiwalayan yan later on? Ano? Kung maliwanag sa iyo na yan ay yung taong ibinigay sa iyo ng Diyos. Ano? Bago taon na kung saan makita natin, hindi lang o kanta yun, kung bigay ka sa Diyos, bigay ng Diyos sa akin. Ano? Hindi lang o kanta yun. Ano? Yan po sana'y maging bahagi ng pagkilos. Lalong-lalo na yung mga nagdanais pumasok sa buhay may asawa. No? Pero yun, kaya napakahalaga ho, no? Na magturuan tayo at isang pamamaraan na makita ho ni San Jose Allen. Sabi nga natin, nagusin ni Sleeping St. Joseph, gawa ni Pope Francis. No? Utusin, hindi ho yun si Pope Francis ang pauso sa atin. Matagal na umuso yun. No? Kailan, nakuha natin yung kay Pope Francis. No? Pero matagal na yung may Sleeping St. Joseph sa Roma, no, at sa ibang bansa. Bahagi yun. Kaya ako minsan sinasabi ng matanda alin, itulog mo muna yan. No? No rush judgment. Lalong-lalo na yung mga desisyon na kung sa tingin mo ay napakahalaga. No? Itulog mo muna yan. Baka sakali kahit nasa pagtulog mo, kausapin ka rin ng Diyos. No? At alam natin, no? Katulad ni St. Joseph, gusto rin tayong kausapin ng Diyos. Ang tanong nga lamang ay, gusto rin ba natin kausapin ng Diyos? No? O baka lang gusto lang natin ni alin? Yung atin lang ang masunod. No? Hindi natin pinapansin ang Diyos. No? Bahagi rin ng pagpaanyaya na kung saan ay makita ko natin. No? So itong dalawang ito, itadagdag ko lang yung pangatlo. Kasi naririnig natin kasi sabi ko nga, ako ay ginawang exorcist ng diocese. No? Narinig nyo rin yung St. Joseph Terror of Demons. No? Bahagi yun, isa po sa image na nagpapaalis ng masamang espiritu ay ang presensya ng pagkilos ni St. Joseph. No? Bagamat hindi niya dala-dala si Jesus sa kanyang sinapupunan katulad ni Maria, no? Ay ang kanyang puso ay naandun palagi sa pangangalaga ng ating Diyos. No? Kaya hayaan nyo na yung pagninilay na ito ay tapusin ko sa isang maikling panalangin kay San Jose, Terror of Demons.